Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Mag-overnight kami sa isang makasaysayang lugar sa Maynila. Ang pakay namin ngayon, isa sa pinakamatandang distrito ng Maynila, ang Tondo, na bayan ni Andres Bonifacio. Dito, kasama sa mga pinakamalaking gusali, ang binansagan noong modelong pabahay para sa mahihirap. So dito kami mag-overnight sa building na ipitinayo ni Pangulong Macapagal. Diosdado yun, ha? Diosdado Macapagal. Dekada 60 nang ipagawa ito ng ama ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang bahagi ng programa niya para sa mahihirap. Saan ka ba naroon? Kayo ko si Mang Bert? Opo. Awit sa Marino mo, eyewitness. Oo, may pabalik namin sa inyo. Matagal na lang kayo dito. Oo. Hindi na itatanong, hindi mo akong taga rito. Magmula po nung inaward yung building nito. Dito na ako. Original? Oo. Since 1964, kami ako isa sa Greenhill dito ako. Ipakita niyo sa amin yung lugar. Ganun po ba? Ito ba? Nakakatuwa lang mo kasi kami rito. Ganyan mo kami rito eh. Siyempre, lahat po kami dito, mga original mga taga-Tondo. Kaya naman, at sa karangalan na nagawin kayo rin sa amin eh. Bira nga ako pumadalo itong building namin natin eh. Ng mga media. Si Mang Bert ay retiradong matadero sa kalapit na Bitas, Slaughterhouse. Ayun, nakita niyo. Madilim, ano? Oo, madilim. Ito, halika. Tatay mo na, meron mga original taga rito. Marami sa mga orihinal na residente ay nandito pa. Mga saksi sa mga pagbabago sa gusali at sa lipunan. Ito, si Mr. Anyag. Pinakikilala ko si Mr. Howie. Ito sa... Hello. Original lang tawag dito. Noon na ba, 1964, nandito na ba? Oo. Natangis na. Ayan, building na. Yun yun. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pangatlong henerasyon na ang lumalaki rito sa Macapagal Tenement. Bumaral ito. Kuwanan mo yun eh. Daanan ng basura. Pwede nyo rin lagyan ng grotto yan. Well, ang ganda ng conversion ng idea yun. Oh, di ba? Dati. Ang grotto. Yan ang inabot ng pagano. Ngayon, nakita nyo. Kaya, di ba? Tapos ito dati fire escape. Of course, fire escape. Yan ang component sa building na ito. Kasi katulad din ito ng Punta Santana tsaka Taguig. Ito social hall namin to. May party, may meeting, minsan may patay. Wala ito, talagang this is for public. Naniniwala si Mang Bert na maaari pang ibalik ang dating ginhawa ng kanilang home sweet home. Nandito may likahon niya. Ito. Ayan. Ayan ito yung mga pager nun sa kanilang mga Ang mag-partner na sina Chris at Aura ay mga artist naman. Sa mga bata, may mga samples siya. Para ma-enhance po nila yung talent nila sa pagdodrawing. Yan. Ayun, ang ganda. Ayan, Ganyan kaganda building dati. Sa tingin niya, ganyan. Slow learner yung may gawa nito eh. At kasama ang tinatawag nilang Kuya Jack. Nagtuturo sila ng sining sa mga kabataan dito. Kaya pala parang pang nursery school ang mga drawing at disenyo rito. Iba naman ang tema sa panlimang palapag. Kahit puro konkreto ang paligid, masasabi pa rin may bulaklak sa tenement.
Nalikha lahat ni Boy Calleja. Narito sila ko para malaman nila kung anong ginagawa natin sa mga building na ito. Nagbabalik ala-ala lang ako sa ganda ng tenement ng Isa ko sa mas talented namin. Tumatagal ka na rin dito. Oo, dito na ako lumaki. Ito si dati. Halos ganyan ang larawan niya. Tapos, ito, kung nadaanan niyo yung kanto kanina, may malaking puno dyan, rimas. Mula dito sa building na to, tapos itong hagdanan yan, butas-butas yan, ganito ang forma niya. Yung tisa. Ang sarap balik-balikan, yung ganda ng Kasi building tenement. namin naging model konti, tenement eh. Halos buong buhay si Boy nakatira sa tenement. Kaya nga binansagan namin tong hospital. Kasi puting-puti siya. Tahimik na pagdating na ng dilim. Malakas ang asasasyon namin dito. Ganun kabait ang gobyerno sa amin. Sa 7th floor, yun yung pinakamataas na lugar. Ang Macapagal Tenement Building ay isa sa 3 matataas na gusaling pabahay para sa mahihirap. I shall be the president not only of the rich but more so of the poor. Pinagawa ito ng administrasyon ni Pangulong Macapagal na binansagang poor boy from Lubao. Ang presidenteng tunay na nagmula sa mahirap. Sinasabing maunlad pa ang Pilipinas noon. So naalala niyo ba kung paano binigay ni Pangulong Macapagal tong susi sa inyo? Paano ba? Ganun ba? Pagbigay sa inyo? Oo, ganito na. Nung abot niya yan. Si Pangulong Macapagal mismo ang nagbigay ng susi sa mga taga-Tondo na walang tahanan. Ang kasama nga nito, walis ng pinting, walis ng tambo. Anong itsura ni Pangulong Macapagal noon? Bata pa siya. Hindi pa ka. Alam mo kung meron dapat talagang nagsumikap dito sa building namin nung maupo na sana si Gloria. Kung tutuusin, karapat-dapat lang na tawaging modelo ang proyekto ni Macapagal. Halos libre ang upa, malapit sa mga trabaho, at may sapat na suporta galing sa pamahalaan. Pero natalo si Macapagal kay Ferdinand Marcos sa halalan noong 1965. Kaya napabayaan na ang proyekto at naging biktima ng kultura ng gantihan sa politika. Ang Macapagal Tenement Building ay hindi na sinundan ng mga high-rise na pabahay na bagay sana sa masikip na syudad. Ang magkabilang elevator sa gusali hindi na naituloy, kaya ngayon mga groto na lamang. At pati ang dating matatag na asosasyon ng mga residente nagkawatak-watak. Hindi na rin tuloy mailawan ng mga hallway. Yan ang ano na niya. Bumabagsak na talaga. Hanggang sa ang istruktura mismo, nagkabitak-bitak na. Yan ang ginagawa namin, tinatanggal namin. So ito, kababagsak lang, no? Yan. Hindi, kasi umuuga na siya. Oo. Kailangan pagtanggalin na. Pag hindi mo tinanggal yan, mas nanganganib yung dataan. Baka bata pa yung tama sa ulo. Pagkatapos ng malakas na lindol noong 1990, ininspeksyon ng tenement ng mga engineer ng pamahalaan. Itinago pa ni Boy ang mga sulat na ipinadala sa mga residente. Muli po naming ipinapaalam sa inyo na ang inyong paninirahan sa nasabing tenement ay hindi makabubuti sa inyo sa dahilan po na ito ay idineklara na condemned. Ang ibig pong sabihin ng condemned, kayo ay hindi na dapat manatili sa nasabing lugar. Noong 1990 pa lang, idineklara na ng National Housing Authority na condemned ang gusali. Bésame, 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 por favor, por favor. Sa preskong pwesto nila, madaling malimutan ang mga peligro sa buhay. Pero hindi ko maiwasang isipin na lahat sila tila na sentensyahan ng death penalty ng walang kasalanan. Sa braso ko na yung mga sanga-sanga niya. Ang kinatatakot ko, ang alam ko talaga, bibigay itong kusina ko. Ang namamasyal sa tenement paggabi. Pinagtitripan daw kasi minsan ang mga hindi taga rito.
Sige, salamat Ito ho yung mag-asawang unang-unang itala siya. Pero kasama naman namin si Mang Bert, na kilala ng lahat. Oh, salamat po. Sa unit na ito, may hiwaga raw na tumutubo. Yan ang mysterious baliti tree namin. Ayan ho yung ugat, ha? Yan ang ugat. Maliwanag yata yun. Yan, o. Kita niyo ugat? Ito, daanan to ng kuwan. Mga drainage yun na pababa. Napansin ko yan, 1990. Maliit lang siya. Tapos ang ano niya, daliri lang. Ang pinakakatawan niya. Tapos, nung ano na, umuwi uli kami ng Kalumpit kasi doon ako nag-stay eh. Pagbalik ko, gabraso ko na yung mga sanga-sanga niya. Yan ang baliti trip na... Walang makapagsabi kung bakit may balete rito. Ang kinatatakot ko, ang alam ko talaga, bibigay itong kusina ko. Ito, ang lalaki ng mga nahuhulog. Kaya ka doon, kita yan, sakit yan. Ang humihinang istruktura, kinapitan pa ng bumibigat na puno. Pero naman, dito mawasay dito, tiro. Kung alin pa naman ang mataas at siya maayos. Curfew hour, 10 p.m. for... Oo, sa mga teenager namin yan. Bakit may curfew pa rito? Ay, palibasa yung mga teenager namin, minsan nakatabay dito. Oh, nakakandado na ito, ah. Tuwing gabi, kinakandado ang gate papuntang rooftop para wala raw mangyaring kalokohan. Ayun, ako. Ayun, eto, gusto mo sa mama? Sige. Okay na, kinmanit na. Sige, dapat mama ka para ma-well-guided tayo dito. Kung turo mo ko na. Tuloy kayo. Piniyagan kaming umakyat ng Kagawan. Kahit gabi, ang layo pa rin ang aming natatanaw. Yun, siyempre, alam niyo yung pier yun. Mga ilaw na yung pier, North Harbor yun. May ilan daw nagpunta rito para mag-suicide. Wala bang lamok dyan? Meron. Pero ano na, Okay lang, hindi sila kinakagat. Ay, supporter, nagbukas natin ng pintuan. Kahit bawal, may mga pamilya rin na dito nakatira. Ano yun? Paniki. Ha? Mga paniki. Sa isang sulok, may mga teenager na may kwentong tundo. Dati tayong tropa, dati tayong barkada. Magkasama tayo sa hirap at o ginawa. Pero bakit ganun sa'kin ikay nagpakilala? Nagpasilaw ka sa halaga ng pera. Hindi ka makakasiguro kapag tayo'y nagkatagpo. Baka malito ba sa sarili mong dugo? Ikaw, naniniwala kang condemned itong building na to? Opo, naniniwala. Naniniwala ka rin. So, ano yung naisip mo tungkol doon? Parang isang araw na lang po, bigla po kung mawala ng turinan. Mag-iwalay na lang po kami. Kasi po, marami ng batong nagbabagsakan. Ha? Marami na pong batong nagbabagsakan. Magandang gabi. Anong nangyayari? Sa ibang palapag, iba naman ang libangan. Kayo ba, naniniwala rin kayo na condemned ang building? Posibleng mag-iba ito? Para sa akin, hindi pa. Dahil matibay pa. Hindi kayo naniniwala na babagsak ito? Hindi po. Ikaw, naniniwala ka? Condemned o hindi? Hindi. Marami ng lintol na dumating sa amin. Pero, look, di ba, nandito pa rin siya. Ngayon, kaya gusto namin mag-stay dito, wala kaming relocation na maganda. Yeah. Kasi, hindi naman kami actually squatter area eh. Condo unit kami. Ngayon, bibigyan mo kami ng relocation. Yung binibigay sa amin relocation para sa mga squatter lang. Pero baka naman peligro yung buhay ng mga tao rito. Nandun na tayo. Peligro. Oo, nandun na tayo. Tatanggapin namin, peligro kami. Pero mas peligro kami kung ang bibigay sa aming relocation, yung wala kaming trabaho, mamamatay kami sa gutom. Sila may takot tumutulong. Napag-alaman namin sa mga kontak sa gobyerno na sa halip na ipaayos, nais na palang ipademolish ito ng National Housing Authority. Sa mga nakaraang liham kasi, ipaayos pa raw ang gusali pag nakaalis na ng pansamantala ang mga tao. Medyo nakita namin to. Ngunit wala pang nakikipag-ugnayan sa mga residente upang magpaliwanag. Yan ang model pang to eh. Sige po kayo. Isa sa mga maapektuhan ay ang tour guide namin dito na si Mang Bert. Ito girlfriend ko yan. Ito girlfriend ko yan. Ito anak-anakan ko. Ang ganda ko yan. Yung maganda yan. Hinati-hati ni Mang Bert ang kanyang kondo para paupahan sa dalawang pamilya. Dahil binata, nag-iisa siya sa kanyang kwarto.
meron siyang kasama rito magandang babae. Si Rami talaga. Ayan, oh! Oh, si Brooke. So, ang girlfriend mo dati, Chinese, pero hiniwalay kayo. Ha? Hiniwalayan kayo. Hindi na nga. Tinakaw ng nanay niya, binalik sa kanya, at kinasuhan ng abduction with consent. Pinakulong ako sa city jail. Pinaglaban na kanya pagka kanya pinangkawalan si Bert Papakamatay ako. Ang dami mo palang babae. Marami ho yan. Marami kang girlfriend. Siguro kaya ang daming na-inlove sa inyo, magaling kayo kumanta. Pag talagang gusto niyo talagang ma-inlove yung babae sa inyo, ano yung kinakanta niyo na una? Noon, dungawin mo sinta, bituin marilag, at bigyan ng pag-asa. At yung gitara ko, I'm a failure in life. I should be one of the great, not exactly great, top banda. Kaya ko no. Bakit yung sinasabing failure in life kayo? Dapat I should be in one position na ngayon as a lawyer, outstanding lawyer. Kaya ko eh. Di kayo nag-kolehiyo? Di na? Second year, college. Saan? Criminology. So ano nangyari? Bakit hindi kayo naging abogado? Yun nga ho. Combo, barkada, punta sa Baguio, away-away, buhay ka ng buhay yan. Kaya itong buhay ko kasi nakaprograma natin. Ito pamamana ko, ito sa pamangkin ko. Anong pakiramdam mo na itong gusto mong ipamana, posibleng mag-iba? Sila lang may sabi. Kami mga kapatid, we know the exact condition. So hindi kayo naniniwala na contempt? Hindi, never. Napakahirap ngang tanggapin na ang natatangi niyang ari-arian sa mundo nanganganib pang mawala. So manong yung gulay nyo, pinapadeliver nyo na lang dito, sa kabila? Oh, iba. Parang ano to parang DXM. Ang umaga sa Makapagal Tenement Building, tulad din ang sa maraming lugar sa siyudad. Anis pagod! Ito ang buhay ng nagwawali. Dito sa building ng tenement, 99 ang buhay ko sa Magante. Si Mang Bert pala ang inatasang tagawalis ng barangay. Mang Bert, ang sipag nyo Bahagi ng tungkulin to, Mr. Howdy. Pinagsasabihan mo ba yung mga residente na huwag masyado magkalat? Sawa niya na kami nakakuha, titigas ang ulo. Nagabamog ka kasi dito lang din. Kami na, minsan paning baboy, ihi, babang dumi. Ginabagsak dito galing sa taas? Minsan supot-supot pa. May naghuhulog ng bote dyan? Oo, kasi kapote. Delikado magkagabi, baka mamaya nagtripang ka. Bukod sa pag-uga ng tenement building, may isa pang nakaambang problema ang bahaging ito ng Tondo. Pag nag-high tide ng dagat, umaabot dito yung tubig. Kaya yung pinanggalingan natin na tuyong-tuyo na daanan. Ngayon, ang lalim na. So manong yung gulay nyo, pinapadeliver nyo na lang dito, sa kabila? Oh, iba. Para? Home delivery, ha? Parang ano to parang DXM. Para lahat yan, men. 78.
Ilang oras na kukulong ang mga tao sa loob ng tenement habang kumakalat naman ang sari-saring dumi. At kahit napapaligiran ng tubig, wala namang lumalabas sa gripo. Kaya tuwing umaga, ganito rin ang eksena. Madaling araw pa lang, pila balde na ang mga residente sa ikalamang palapag. Pinagtsatsagaan ng lumalabas sa nag-iisang hose. 2.50 bawat container ang singil dito. Kung may mga koneksyon sa mga bahay, sentimos lang sana ang babayaran. Pero ang mga tubong tenement, matagal nang sanay sa kawalan ng serbisyo. Kaya sa ilang palapag, sila-sila na lang ang nagtutulungan. Tuwing Sabado, nagtuturo ng sining sa mga bata ang mga residenteng si Chris, Aura at Jack. Color pencil marami, ha? Ayoko nung paglabas natin ng tundo, kaya ganyan ang kumanga niya kasi taga-tundo eh. Di ba? Kasi ako, marami akong barkada sa labas. Sinasabi ko, pag nalaman nilang taga-tundo ko, afraid sila. Pero sinasabi ko, sa tundo may langit din. Tsaka kasali ko sa duwag sa tundo. Marami sa mga residente ng tenement dito na ipinanganak at lumaki, kagaya ni Aura. Masaya po dito kasi kumbaga ito po yung pinaka-sin ko talaga yung kabuhayan ko talagang dito na mapupuntahan mo agad anytime na hindi ka na kailangan lumayo pa, na mamamasahe ka pa, napakalayo. Yung nakikita mo dito. Ang girlfriend ni Aura na si Chris, pinili na rin gawing tahanan ng tenement. Dito natutuwa ako kasi kahit na tag-ulan, kahit na mataas ang araw, pwede kang lumabas ng bahay. Kasi nasa building ka nga eh. Unlike na kapag nasa land ka, pag lumabas ka, umuulan, kailangan may payong ka. Kapag mainit, kailangan may payong ka pa rin. Kasi may initan ka dito, makakapag-mingle ka sa mga kaibigan mo, kahit umuulan, kahit na umaagaw. Condemned o hindi, tuloy pa rin ang pagpipinta ng mural. Kadalasan, ginagaya lang ng mga artist dito ang mga nakikita sa TV o comics. Ngunit tinuturuan na rin nila ang mga bata mag-isip ng mga sariling ideya. Buhay tondo ang mga paksa nito. Ako si Regine. Ako si Abby. Ako si Kesty. Dito po ako lumaki. Marami pong kalaro, tas masaya. Lumipat dito ang mga lolo't lolo nila noong panahon pa ni Diosdado Macapagal. Sa panahon kaya ni Gloria Macapagal Arroyo, tuluyang mawasa ang tinaguriang model housing for the poor ng kanyang ama. Ang number 4, pinaka-importante rito, peligro ang kalagayan ng mga tao at hindi na dapat tumira doon. Pagkapit sa patalim, makikita sa tondo. Maski pag-akyat sa truck, para lang makapagnakaw ng kahit ano. May huli pa kaming misyon dito. Bumalik kami sa tondo dahil may nakuha kaming report mula sa Housing and Urban Development Coordinating Council tungkol sa Macapagal Tenement Building. At ngayon, ipipresenta namin sa mga residente. Andiyan pa rin yung balete.
bisita ko, hindi na ako kinakabahan kahit alam ko ang kalagayan ng gusali. Oh, Mang Bert! Kumusta? How are you? Oh, sabi kasi babalik kami. Ay, hindi naman long time. Ilang araw lang. Ganun ba? Thank you. Kumusta? Ay, Chris. Kumusta? Oh, boy. Oy, kumusta? Magawad. Thank you. Oh, magandang hapon. Uy, natapos din ang mural, oh. Dahil sa talento ng ilan, napagaganda ang peligrosong tenement. Ito yung tenement. Ito ba ito? Oh, ito yung nakita natin sa taas. Diba? Oh, ito na. Oh, pati yan, sinama, ano? Ganyan. Oh. I-appreciate niyo yung mga gawa ng mga bata namin. Oh, ito. Si SpongeBob. Ganyan ako, kalaki yung bata ngayon. Oh, tiga-tondo ba yan? Ayan ako sa ground floor. Sa baba. Pero ika nga ng isang artist dito, takpan man ng maraming mural, bitak-bitak pa rin ang pader na nasa ilalim ng pintura. Nakuusap ko po ang ilang housing na ahensya natin, yung tinatawag na HUDC at saka yung National Housing Authority. Nagpupulong sila ngayon para mapag-usapan. Dahil wala pang kinatawan mula sa National Housing Authority na nakipagpulong sa mga residente, minabuti ko na lang na ipaliwanag ang mga importanteng bahagi ng report ukol sa estado ng tenement. Numero 1, nahuhulog na yung mga semento. Number 2, may mahabang biyak sa beams. Ito yan, no? Number 3, umuuga ang gusali. Ang number 4, pinaka-importante rito, peligro ang kalagayan ng mga tao at hindi na dapat tumira doon. May mga rekomendasyon, okay? Magplano na ng relocation site na may pasilidad at hanap buhay. Kahit tila may pag-asa sa mga rekomendasyon ng report, hindi ito sapat para masagot ang tanong ng mga residente. Yung malaking question mark sa mga naninirahan dito, bakit kami aalis na ura-urata na wala kami natutulungan? Yun yung pinaglaban ng mga naninirahan dito. Paano kung kalikasan na po ang umiral? Magkaroon ng matinding earthquake at naging epicenter po dito sa lugar. Huli na po yung action nila, nagagawin nila. Paano yung mga taong talaga dito? Hindi naman po lahat may kaya. Diba? Para kung saan nila gusto lumipat, okay lang. Paano yung wala? Ang alam ko lang, condemn siya. Pero hindi ko alam yung lalim ng problema niya. May sari-saring kuro-kuro ukol sa paglutas sa problema. Bakit hindi natin sila imbitahin at umarap sa atin? At nang sa ganun, magkaroon tayo ng tinatawag na honest confrontation between the tenant and the authority concerned. Santinig, walang kaliwa, walang kanan, diretso tayo. Ano yung kapakanan para sa nakakarami? Walang nang interes para sa isa, kundi interes ng lahat. Siguro kung magkaisa yung mga residente rito at... Tagalabas man ako, naramdaman ko kahit sandali ang peligrong hinaharap nila araw-araw. Iiwanan ko silang wala pa rin malinaw na solusyon sa kanilang problema. Kaya noong pinakiusapan ako ni Chris na mag-iwan din ng kaunting alaala, hindi na ako nagdalawang isip. Sana maging ligtas at maginhawa ang kinabukasan ng lahat ng taga rito. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Magandang gabi po sa inyo lahat.
namin tong hospital. Kasi puting-puti siya. Tahimik na pagdating pagkagat na ng dilim. Malakas ang asosasyon namin dito. Ganun kabait ang gobyerno sa amin. Sa 7th floor, yun yung pinakamataas na lugar. Ang Macapagal Tenement Building ay isa sa 3 matataas na gusaling pabahay para sa mahihirap. I shall be the president not only of the rich but more so of the poor. Pinagawa ito ng administrasyon ni Pangulong Macapagal na binansagang poor boy from Lubao. Ang presidenteng tunay na nagmula sa mahirap. Sinasabing maunlad pa ang Pilipinas noon. So naalala niyo ba kung paano binigay ni Pangulong Macapagal tong susi sa inyo? Paano ba? Ganun ba? Pagbigay sa inyo? Oo, ganito na. Yung abot niya yan. Si Pangulong Macapagal mismo ang nagbigay ng susi sa mga taga-Tondo na walang tahanan. Ang kasama nga nito, walis ng pingkeng, walis ng tambo. Anong itsura ni Pangulong Macapagal noon? Bata pa siya. Hindi pa ka, alam mo kung meron dapat talagang nagsumikap dito sa building namin nung maupo na sana si Gloria. Kung tutuusin, karapat-dapat lang na tawaging modelo ang proyekto ni Macapagal. Halos libre ang upa, malapit sa mga trabaho, at may sapat na suporta galing sa pamahalaan. Pero natalo si Macapagal kay Ferdinand Marcos sa halalan noong 1965. Kaya napabayaan na ang proyekto at naging biktima ng kultura ng gantihan sa politika. Ang Macapagal Tenement Building ay hindi na sinundan ng mga high-rise na pabahay na bagay sana sa masikip na syudad. Ang magkabilang elevator sa gusali hindi na naituloy, kaya ngayon mga groto na lamang. At pati ang dating matatag na asosasyon ng mga residente nagkawatak-watak. Hindi na rin tuloy mailawan ng mga hallway. Yan ang ano na yan. Bumabagsak na talaga. Hanggang sa ang istruktura mismo, nagkabitak-bitak na. Yan ang ginagawa namin, tinatanggal namin. So ito, kababagsak lang, no? Yan. Hindi, kasi umuuga na siya. Oo. Kailangan pagtanggalin na. Pag hindi mo tinanggal yan, mas nanganganib yung dataan. Baka bata pa yung tama sa ulo. Pagkatapos ng malakas na lindol noong 1990, ininspeksyon ng tenement ng mga engineer ng pamahalaan. Itinago pa ni Boy ang mga sulat na ipinadala sa mga residente. Muli po naming ipinapaalam sa inyo na ang inyong paninirahan sa nasabing tenement ay hindi makabubuti sa inyo sa dahilan po na ito ay idineklara na condemned. Ang ibig pong sabihin ng condemned, kayo ay hindi na dapat manatili sa nasabing lugar. Noong 1990 pa lang, idineklara na ng National Housing Authority na condemned ang gusali. Bésame, 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 por favor, por favor. Sa preskong pwesto nila, madaling malimutan ang mga peligro sa buhay. Pero hindi ko maiwasang isipin na lahat sila tila na sentensyahan ng death penalty ng walang kasalanan. Sa braso ko na yung mga sanga-sanga niya. Ang kinatatakot ko, ang alam ko talaga, bibigay itong kusina ko. Ang namamasyal sa tenement paggabi. Pinagtitripan daw kasi minsan ang mga hindi taga rito. Sige, salamat. Ito ho yung mag-asawang unang-unang itala siya. Pero kasama naman namin si Mang Bert, na kilala ng lahat. Oh, salamat po, salamat po. Sa unit na ito, may hiwaga raw na tumutubo. Yan ang mysterious baliti tree namin. Ayan ho yung ugat, ha? Yan ang ugat. Maliwanag yata tayo. Yan, o. Kita niyo ugat? Ito, daanan ito ng kuwan. Mga drainage yan na pababa. Napansin ko ho yan, 1990. Maliit lang siya. Tapos ang ano niya, daliri lang. Ang pinakakatawan niya.
Tapos, nung umuwi uli kami ng Kalumpit kasi doon ako nag-stay eh. Pagbalik ko, gabraso ko na yung mga sanga-sanga niya. Yan ang baliti trip na... Walang makapagsabi kung bakit may balete rito. Ang kinatatakot ko, ang alam ko talaga, bibigay itong kusina ko. Ito, ang lalaki ng mga nahuhulog. Kaya ka to, kita yan, sakit yan. Ang humihinang istruktura, kinapitan pa ng buwibigat na puno. Ili na rin gawing tahanan ng tenement. Dito natutuwa ako kasi kahit na tag-ulan, kahit na mataas ang araw, pwede kang lumabas ng bahay. Kasi nasa building ka nga eh. Unlike na kapag nasa land ka, pag lumabas ka, umuulan, kailangan may payong ka. Kapag mainit, kailangan may payong ka pa rin. Kasi may initan ka dito. Makakapag-mingle ka sa mga kaibigan mo, kahit umuulan, kahit na umaagaw. Condemned o hindi, tuloy pa rin ang pagpipinta ng mural. Kadalasan, ginagaya lang ng mga artist dito ang mga nakikita sa TV o comics. Ngunit tinuturuan na rin nila ang mga bata mag-isip ng mga sariling ideya. Buhay tondo ang mga paksa nito. Ako si Regine. Ako si Abby. Ako si Kesty. Dito po ako lumaki. Marami pong kalaro, tas masaya. Lumipat dito ang mga lolo't lolo nila noong panahon pa ni Diosdado Macapagal. Sa panahon kaya ni Gloria Macapagal Arroyo, tuluyang mawasa ang tinaguriang model housing for the poor ng kanyang ama. Ang number 4, ang pinaka-importante rito, peligro ang kalagayan ng mga tao at hindi na dapat tumira doon. Siguro ng uri ng pagkapit sa patalim makikita sa tondo. Maski pag-akyat sa truck para lang makapagnakaw ng kahit ano. May huli pa kaming misyon dito. Bumalik kami sa tondo dahil may nakuha kaming report mula sa Housing and Urban Development Coordinating Council tungkol sa Macapagal Tenement Building. At ngayon, ipipresenta namin sa mga residente. Andiyan pa rin yung balete. Hindi tulad ng unang bisita ko, hindi na ako kinakabahan kahit alam ko ang kalagayan ng gusali. Oh, Mang Bert! Kumusta? How are you? Oh, sabi kasi babalik kami. Ay, hindi naman long time. Ilang araw lang. Ganun ba? Thank you. Kumusta? Ay, Chris. Kumusta? Oh, boy. Hoy, kumusta? Pagawad. Thank you. Oh, ganang hapon. Uy, natapos din ang mural, oh. Dahil sa talento ng ilan, napagaganda ang peligrosong tenement. Ito yung tenement. Ito ba ito? Oh, ito yung nakita natin sa taas. Diba? Oh, ito na. Oh, pati yan, sinama, ano? Ganyan. I-appreciate niyo yung mga gawa ng mga bata namin. Oh, ito.
Si SpongeBob. Ganyan ako kalaki yung bata ko yan. Oh, taga-Tondo ba yan? Ayan ako sa ground floor. Sa baba. Pero ika nga ng isang sidecar. artist dito, takpan man ng maraming mural, bitak-bitak pa rin ng pader na nasa ilalim ng pintura. Nakuusap ko po ang ilang housing na ahensya natin, yung tinatawag na HUDC at saka yung National Housing Authority. Nagpupulong sila ngayon para mapag-usapan. Dahil wala pang kinatawan mula sa National Housing Authority na nakipagpulong sa mga residente, minabuti ko na lang na ipaliwanag ang mga importanteng bahagi ng report ukol sa estado ng tenement. Numero 1, nahuhulog na yung mga semento. Number 2, may mahabang biyak sa beams. Ito yan, no? Number 3, umuuga ang gusali. Ang number 4, pinaka-importante rito, peligro ang kalagayan ng mga tao at hindi na dapat tumira. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Mag-overnight kami sa isang makasaysayang lugar sa Maynila. Ang pakay namin ngayon, isa sa pinakamatandang distrito ng Maynila, ang Tondo, na bayan ni Andres Bonifacio. Dito, kasama sa mga pinakamalaking gusali, ang binansagan noong modelong pabahay para sa mahihirap. So dito kami mag-overnight. Sa building na ipitinayo ni Pangulo Macapagal. Diosdado yun, ha? Diosdado Macapagal. Dekada 60 nang ipagawa ito ng ama ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang bahagi ng programa niya para sa mahihirap. Saan ka ba naroon? Kayo ko si Mang Bert? Opo. Awit sa Marino mo, eyewitness. Oo, may pagbalik namin sa inyo. Matagal na lang kayo dito. Oo. Hindi niyo naitatanong, iliti mo akong taga rito. Magmula po nung in-order ng building nito, dito na ako. Original? Oo. Since 1964, kami ako isa sa Green Hill dito ako. Ipakita niyo sa amin yung lugar. Ganun po ba? Ito ba? Nakakatuwa lang mo kasi kami rito. Ganyan mo kami rito eh. Siyempre, lahat po kami dito, mga original mga taga-Tondo, kaya naman. At sa karangalan na nagawin kayo rin sa amin eh. Bihira nga ako tumadalo itong building namin natin eh. Ng mga media. Si Mang Bert ay retiradong matadero sa kalapit na Bitas, Slaughterhouse. Ayun, nakita nyo. Dilim mo, no? Ito, halika. Tatay mo na, meron mga original taga rito. Marami sa mga orihinal na residente ay nandito pa. Mga saksi sa mga pagbabago sa gusali at sa lipunan. Ito, si Mr. Anyag. Pinakikilala ko si Mr. Hawi. Ito sa... Hello. Original lang tawag dito. Noon na ba, 1964, nandito na ba? Oo. Natangis na. Ayan, building na. Ganyan na ganyan. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Pangatlong henerasyon na ang lumalaki rito sa Macapagal Tenement. Bumarag ito. Kuwanan mo yun eh. Daanan ng basura. Pwede nyo rin lagyan ng grotto yan. Well, ang ganda ng conversion ng idea yun. Di ba? Dati. Pang-grotto. Yan ang inabot ng pagano. Ngayon, nakita nyo. Kaya, di ba? Tapos ito dati fire escape. Of course, fire escape. Yan ang component sa building na ito. Pero kasi katulad din ito ng Punta Santa Ana eh. Tsaka Taguig. Ito social hall namin to. May party, may meeting, minsan may patay. Wala ito, talagang this is for public.
Naniniwala si Mang Bert na maaari pang ibalik ang dating ginhawa ng kanilang home sweet home. Ay, nandito may kahon niya. Ito. Ayan. Ayan ito yung mga pager nyo, sa kanilang mga... Ang mag-partner na sina Chris at Aura ay mga artist naman. Sa mga bata, may mga sample siya. Para ma-enhance po nila yung talent nila sa pagdodrawing. Yan. Yun, ganda Ayan Ganyan kaganda building dati. Sa tingin niya, ganyan. Slow learner yung may gawa nito eh. At kasama ang tinatawag nilang Kuya Jack. Nagtuturo sila ng sining sa mga kabataan dito. Kaya pala parang pang nursery school ang mga drawing at disenyo rito. Iba naman ang tema sa panlimang palapag. Kahit puro konkreto ang paligid, masasabi pa rin may bulaklak sa tenement. Nalikha lahat ni Boy Calleja. Narito sila ko para malaman nila kung ano ginagawa natin sa mga building na Nagbabalik ala-ala lang ako sa ganda ng tenement ng Isa ko sa mga talented namin. Matagal ka na rin dito. Dito na ako lumaki. Ito siya dati. Halos ganyan ang larawan niya. Tapos, ito, kung nadaanan niyo yung kanto kanina, may malaking puno dyan, rimas. Mula dito sa building na to, tapos ito hagdanan yan, butas-butas yan, ganito ang forma niya. Yung tisa. Ang sarap balik-balikan. Ganda ng tenement. Building namin naging model konti, tenement eh. Halos buong buhay si Boy nakatira sa tenement. Dito mawasay dito, diba? Kung alin pa naman ang matakas at siya maayos. Curfew hour, 10 p.m. for... Sa mga teenager namin yan. Bakit may curfew pa rito? Palwa sa mga teenager namin, minsan nakatabay dito. Nakakandado na ito Tuwing gabi, kinakandado ang gate papuntang rooftop para wala raw mangyaring kalokohan. Ayun, ako. Gawad, eto, gusto mo sa mama? Sige. Okay na, kinmanit na. Sige, dapat ba ka para ma-well-guided tayo dito kung turo mo kung ano. Tuloy kayo. Piniyagan kaming umakyat ng kagawad. Kahit gabi, ang layo pa rin ng aming natatanaw. Yun, siyempre, alam niyo yung pier yun. Mga ilaw na yung pier, North Harbor yun. May ilan daw nagpunta rito para mag-suicide. Wala bang lamok dyan? Meron. Meron din ako. Pero ano na, okay na, hindi sila kinakagat. Okay, supporter. Nagbukas natin ng sintuan. Kahit bawal, may mga pamilya rin na dito nakatira. Ano yun? Paniki. Ha? Mga paniki. Sa isang sulok, may mga teenager na may kwentong tundo. Dati tayong tropa, dati tayong barkada. Magkasama tayo sa hirapan o ginawa. Pero bakit ganun sa'kin ikay nagpakilala? Nagpasilaw ka sa halaga ng pera. Hindi ka makakasiguro kapag tayo'y nagkatagpo. Baka malito ba sa sarili mong dugo? Ikaw, naniniwala kang condemned itong building na to? Opo, naniniwala po. Naniniwala ka rin. So, ano yung naisip mo tungkol doon? Parang isang araw na lang po, bigla po kami mawawala ng turinan. Mag-iwalay na lang po kami. Kasi po marami ng batong nagbabagsakan dito. Ha? Marami na pong batong nagbabagsakan. Magandang gabi. Sa ibang palapag, iba naman ang libangan. Kayo ba, naniniwala rin kayo na condemned ang building? Posibleng mag-iba ito? Para sa akin, hindi pa. Dahil matibay pa. Hindi kayo naniniwala na babagsak ito? Hindi po. Ikaw, naniniwala ka? Condemned o hindi? Hindi. Marami ng lintol na dumating sa amin. Pero, look, di ba, nandito pa rin siya. Ngayon, kaya gusto namin mag-stay dito, wala kaming relocation na maganda. Yeah. Kasi, hindi naman kami actually squatter area eh. Condo unit kami. Ngayon, bibigyan mo kami ng relocation, yung binibigay sa amin relocation para sa mga squatter lang. Pero baka naman peligro na yung buhay ng mga tao rito. Nandun na tayo. Peligro. Oo, nandun na tayo. Tatanggapin namin, peligro kami. Pero mas peligro kami kung ang bibigay sa aming relocation, yung wala kaming trabaho, mamamatay kami sa gutom. Sila may takot tumutulong. Napag-alaman namin sa mga kontak sa gobyerno na sa halip na ipaayos, nais na palang ipademolish ito ng National Housing Authority. Sa mga nakaraang liham kasi, ipaayos pa raw ang gusali pag nakaalis na ng pansamantala ang mga tao. Medyo nakita namin to.
Ngunit wala pang nakikipag-ugnayan sa mga residente upang magpaliwanag. Yan ang model pang ko eh. Sige po kayo. Isa sa mga maapektuhan ay ang tour guide namin dito na si Mang Bert. Ito girlfriend ko yan. Ito anak-anakan ko, ang ganda ko yan. Ang ganda yan. Hinati-hati ni Mang Bert ang kanyang kondo para paupahan sa dalawang pamilya. Dahil binata, nag-iisa siya sa kanyang kwarto. Uy, meron siyang kasama rito magandang babae. Sirangit talaga. Ayan oh! Oh, si Brooke. So, ang girlfriend mo dati, Chinese, pero hiniwalay kayo. Ha? Hiniwalayan kayo. Hindi na nga, nakaw ng nanay niya, binalik sa kanya, at kinasuhan ng abduction with consent. Pinakulong ako sa city jail, pinaglaban na kanya, pagkaan niya pinangkalan si Bert, papakamatay ako. Ang dami mo palang babae. Marami ho yan. Marami kang girlfriend. Siguro, kaya ang daming nai-love sa inyo, magaling kayo kumanta. Pag talagang gusto niyo talagang ma-inlove yung babae sa inyo, ano yung kinakanta niyo na una? Noon, dungawin mo sinta, bituin marilag, at bigyan ng pag-asa. At yung gitara ko, I'm a failure in life. I should be one of the great, not exactly great, top barda. Kaya ko no eh. Bakit yung sinasabing failure in life kayo? Dapat I should be in one position na ngayon as a lawyer, outstanding lawyer. Kaya ko eh. Di kayo nag-kolehiyo? Hindi na? Second year, college. Saan? Criminology. So ano nangyari? Bakit hindi kayo naging abogado? Yun nga ho. Combo, barkada, punta sa Baguio, away-away, tsaka ng buhay yan. Kaya itong buhay ko ito, nakaprograma natin. Ito pamamana ko, ito sa pamangkin ko. Anong pakiramdam mo na itong gusto mong ipamana, posibleng mag-iba? Sila lang may sabi. Kami mga kapatid, we know the exact condition. So hindi kayo naniniwala na contempt? Hindi, never. Napakahirap ngang tanggapin na ang natatangi niyang ari-arian sa mundo, nanganganib pang mawala. So manong yung gulay nyo, pinapadeliver nyo na lang dito, sa kabila? Oo, iba. Parang ano to parang DXM. Sa Macapagal Tenement Building, tulad din ang sa maraming lugar sa siyudad. Anis pagod! Ito ang buhay ng nagwawali. Dito sa building ng tenement, 99 ang buhay ko sa Magapo. Si Mang Bert pala ang inatasang tagawalis ng barangay. Mang Bert, ang sipag nyo Bahagi ng tungkulin to, Mr. Howdy. Pinagsasabihan mo ba yung mga residente na huwag masyado magkalat? Sa usawa niya nga kami nakakuha, titigas ang ulo. Nagkakagtakad sila dito ng Kami na kami na, minsan kanin baboy, ihi, babahong dumi. Binabagsak dito galing sa taas? Minsan supot-supot pa. May naghuhulog ng bote dyan? Oo, kasi kakopi. Delikado, magkagabi, baka mamaya nagtripang ka. Bukod sa pag-uga ng tenement building, may isa pang nakaambang problema ang bahaging ito ng tundo. Pag nag-high tide ng dagat, umaabot dito yung tubig. Tayo yung pinanggalingan natin na tuyong-tuyo na daanan. Ngayon, ang lalim na. Ayun.
So, manong yung gulay nyo, pinapadeliver nyo na lang dito, sa kabila. Oo, iba. Para? Home delivery, ha? Parang ano to eh, parang DXL. Parang lahat yan, men. 78. Ilang oras na kukulong ang mga tao sa loob ng tenement habang kumakalat naman ang sari-saring dumi. At kahit napapaligiran ng tubig, wala namang lumalabas sa gripo. Kaya, tuwing umaga, ganito rin ang eksena. Madaling araw pa lang, pila balde na ang mga residente sa ikalamang palapag. Pinagtsatsagaan ng lumalabas sa nag-iisang hose. 2.50 bawat container ang singil dito. Kung may mga koneksyon sa mga bahay, sentimos lang sana ang babayaran. Pero ang mga tubong tenement, matagal nang sanay sa kawalan ng serbisyo. Kaya sa ilang palapag, sila-sila na lang ang nagtutulungan. Tuwing Sabado, nagtuturo ng sining sa mga bata ang mga residenteng si Chris, Aura at Jack. Color pencil marami, ha? Ayoko nang paglabas natin ng tundo, mabila, kaya ganyan ang pumanga niya kasi taga-tundo eh. Di ba? Kasi ako, marami akong barkada sa labas. Sinasabi ko, pag nalaman nilang taga-tundo ko, afraid sila. Pero sinasabi ko, sa tundo may langit din, tsaka kasali ko sa duwag sa tundo. Marami sa mga residente ng tenement dito na ipinanganak at lumaki, kagaya ni Aura. Mas masaya po dito kasi kumbaga ito po yung pinaka-sentro talaga yung kabuhayan po talagang dito na mapupuntahan mo agad anytime na hindi ka na kailangan lumayo pa, na mamamasahe ka pa, napakalayo. Yung nakikita mo dito. Ang girlfriend ni Aura na si Chris,